Ito yung ating portable na power bank. Pwede siyang convertible to power pack kasi may inverter tayo dito. Ayan, dito yung ating carport. Diyan natin lalagay inverter. Tapos meron tayong 36 watts na USB port. May type C. Meron USB port na 3.0. Testingin muna natin yung ating tablet kung magcha-charge. Ayan. Okay, charging naman yung ating tablet. Ayan, quick charge. Tapos, itong inverter, testingin naman natin. Ayan, i-charge natin yung ating tablet. So, saksak muna natin yung ating cellphone, saksak muna natin bago natin buksan yung ating tablet, ha. Ayan. So, green light. Ayan. So, turbocharge siya. Ayan. Mi turbocharge. So, mas mabilis dito sa ating carport, pag ginamitan natin ang inverter. Ayan. Testingin naman natin sa electric fan. Ayan. Susaksak natin dito sa inverter. Ayan. Buksan natin yung inverter. Ayan. Nag-open na. Kumana yung ating electric fan na yan. Number 3 yan, ha. Ayan, 1 2 3. Pag i-charge nga pala natin siya, meron tayong charger dito na pang LiFePO4 talaga na charger. Bale 2 amps yan. So ang charging niya, yung battery natin 15 ampere hour, i-divide lang natin yung 15 sa 2. So, maabot siya ng 7 hours para ma-full charge yung battery. Andito yung charging port niya ay sa gilid. So, ayan. Saksak lang natin. Ito, pag nag-green itong ilaw na to, ibig sabihin full charge na yung ating power bank. So, yun lang. Ayan. Unahin natin itong power distribution port. Ito, ayan, kung makikita nyo dito, 36 watts yan. Ayan, fast charging port. Meron ditong carport na power outlet. Gagamitin natin yan dito sa ating inverter. May switch yan dito. Next ay itong DC charging port. Ito. Next, yung ating box na gagamitin. Tawag nga pala dito ay enclosure box. Waterproof siya, IP67. Ayan, matibay naman siya. Dito natin ilalagay yung ating mga battery at saka BMS. Next, itong ating charger. Ito, charger talaga siya ng lithium ion o kaya lithium iron phosphate. Bali, kung makikita nyo dito, ang output niya ay 14.6. So, 2 amps siya. 2 amps yung ating charger. So, itong battery nga pala natin, ito ay brand nyo la LiFePO4. Bali, kung titingnan nyo dito, 15 amp hour yan. So, kung yung charger natin ay 2 amps, i-divide natin yung 15 amp hour sa 2 amps, ang lalabas ay mga 7 hours plus mahigit. Pero depende naman sa charger na gagamitin ninyo, kasi ang BMS natin ay itong Dali BMS natin ay charge current nito ay 15 ampere. So kaya nitong mag-charge gamamit ng charger itong BMS natin na 15 ampere. So kung may 15 ampere tayong charger na pang LiFePO4, kaya mag-charge ng battery natin na almost 1 hour lang ay fully charged na yung ating battery. Next, ayan, itong BMS natin. Bali, quality ang ating gamit na BMS dito kasi siya ay Dali BMS. Ayan, ang gamit nga pala natin ay 4S, 12 volts, 15 ampere. So, ang kanyang discharge current ay 15 ampere, ang kanyang charge current ay 15 ampere din.
May thermal sensor yan. Ayan. Ito yung nagsisilbing protection board ng ating battery. Next, ayan, dito na tayo. Brand nyo, cells na LiFePO4. So, 32140 ang nakalagay dito, pero kung nung sinukat ko siya, ang kanyang circumference talaga ay 33. So, ito, 33140. Parang pinagati lang na 32650 na dalawang battery na maliit. Next ay yung ating inverter. Ayan. Itong ginamit natin na inverter, 200 watts to.